Pinoy Love Story Series. Kasalukuyang nasa office si Cloud ng mommy niya at inip na hinihintay ito dahil may importante daw itong sasabihin sa kanya. Wala pang 20 minutos na nakaupo sa Sky at bumukas na ang pinto. "Oh, my baby boy! How are you, darling?" Siya si Christy, ang mommy ni Cloud. "Ew, mom, stop calling me baby. Just speak me with directly. What do you want to talk about?" Eretado ng wika ni Cloud dahil bukod sa pinaghintay siya ng mommy niya, may naghihintay din sa kanyang teammates niya sa basketball. Kaya naman gusto niya nang umalis. "Sus, baby pa rin kita. Pero, let's get it serious, Cloud. I want you to have your personal maid." "No! I already said I don't want to have a maid, mom. I can handle myself. I know how to take care of myself and..." "No also, Cloud. You don't have the right to shout at me. I'm your mother. Basta, gusto kong may katulong ka. 'Di ba? Pinagbigyan na kita ang lumipat sa penthouse mo. I give you the life you want. Gusto mong maging independent child and I give you that also. Ito lang ang gusto ko, Cloud. Ayokong nakikita ang bahay mo na puno ng kalat at basura. You know me too well, Cloud. So, sa gugustuhan mo man o hindi, I will find someone who can help you to clean your house." "Well, it's your choice, ma. Basta, wag mo akong sisihin kung may gawin na naman akong katarantaduhan sa ibibigay mong maid. I know them already. Lahat sila nadadala ko. Baka sila na mismo ang umayaw sa akin." Nagising si Yoli sa sikat ng araw na pawang nagpapahiwatig talaga ng sakit dahil wala na siyang trabaho. Tapos na siyang maging tutor sa batang si Alea na dinala na ng magulang sa abroad at hindi niya na alam ang kanyang gagawin sapagkat nag-aaral pa ang kapatid niya at graduating ito sa high school. "Ate, gising ka na po, nakahanda na yung breakfast mo." Uwi ka ng kapatid niya si Dimple. Agad namang bumangon si Yuli para sabayan ang kapatid niyang kumain. "Wow, nagluto ka, kapatid? Mukhang masarap pa. Sardinas at itlog, yum!" Sabi niya, pero ang totoo naaawa siya sa kapatid niya kasi ito lang yung makakaya niya. "Oo ate, masarap yan. Nga pala ate, may bayarin po kami sa school. 1.5 po yun sa bagong libro namin ate. Ayoko po sanang manghingi sa inyo kaso tumawag na ako kila nanay, sabi wala pa daw silang pera doon. Hindi pa daw naaani ang palay kaya pasensya ka na ate." "Ano ka ba, bunso? Ba't ka pa humihingi kila nanay? Diyos kong bata to, oh. Ako na ang bahala, okay? Pwede ba yan next week? Maghahanap lang ako." Sinasabi lang ni Yoli iyan para hindi na mag-aalala ang kapatid niya, ngunit sa isip niya, ano ang gagawin niya? Naglalakad si Yoli patungo sa kaibigan niya dahil baka may kilala itong nagpapahanap ng magtatrabaho. Kailangan niya kasi nasa kalagitnaan ng pagtatawid si Yoli ng, "Ay shit!" Sambit ni Yoli dahil sa gulat. "Wait, are you okay, miss? Do I need to bring you in the hospital? Gosh, just tell me." Huwi ka ng isang maladyosang babae na nasa 40s na ata ang gulang. "No ma'am, I'm fine po. Sorry, sabi ni Yoli. "No, I'm the one who feels sorry here. Kasi muntik na kitang mabangga. So sorry. Okay ka lang ba talaga?" "Opo, nahihilo lang po ako." Nahihilo si Yoli dahil 3:00 na ng hapon at hindi pa siya nananghalian. Why? Nabunggo ka pa sa ulo?" "Hindi po ma'am, nagugutom lang po kasi ako." Nahihiya pa sabi ni Yoli. "Oh, yan lang ba iha? Halika, sumama ka sa akin. Namumutla ka nga." Sumama naman si Yoli sa kanya. Ika nga ni Yoli, bawal tumanggi sa grasya. Tsaka kanina pa siya nagdadasal na sana makakita siya ng 1,000 sa daan kasi walang-wala na talaga siyang pera. 10 piso lang ang laman ng bulsa niya. Kaya nga naglalakad lang siya kasi wala siyang pamasahe. Dumating na sila sa sweet restaurant
At talagang namangha si Yoli sa sobrang ganda at kintab ng mga gamit sa restaurant na iyon. Mukhang mamahalin. Ma'am, kasi po wala pa akong pangbayad sa ganyang klaseng restaurant. Uuwi na lang po. No. Sino ba may sabi sa'yo na ikaw ang magbabayad, iha? Ako na, treat ko na sa'yo to, tsaka para naman makilala kita. Sa isip niya ang bait naman ng ginang na ito. Habang abala sa pagkain si Yoli ay nagtanong naman ang ginang sa kanya. Iha, may tanong ako. Bakit kanina parang ang lalim ng iniisip mo habang tumatawid ka? Alam mo bang delikado yon? Dapat ang focus mo sa daan ka tumingin. Dapat sa kaliwa at kanan para iwas sa disgrasya. Napatingin naman si Yoli sa ginang na nagsasalita. Kasi po, ganito po yan. Iniisip ko po kasi yung kapatid ko. Nag-aaral po kasi yun, graduating po sa GH Nawala na po kasi ako ng trabaho kaya po iniisip ko kung saan po ako maghahanap para matustusan ko po ang pangangailangan ng kapatid ko. Matalino po kasi yun kaya ayokong sayangin niya ang katalinuhan niya at huminto siya dahil lang wala kaming pera. Hanggat kaya ko pong magtrabaho, kakayod po ako para sa kanya. Hindi na malaya ni Yoli na tumutulo na pala ang luha niya habang nagsasalita siya. Naunawaan naman siya ng ginang at napangiti ang ginang sa sinabi ni Yoli. Napakabait mong kapatid, iha. Nararapat lang na bigyan ka ng trabaho. Nga pala, kung trabaho lang naman ang pag-uusapan, magaling ka bang magligpit ng kalat, magwales, magsaing, magluto ng ulam at iba pa? Medyo nahimasmasan si Yoli sa narinig niya. Oo naman po. Alam ko po lahat ng yan, ma'am. Kahit ano pong trabaho. Laking probinsya po ako Masayang wika ni Yoli. Kung ganon, eto ang numero ko. Just call me if you want. Tapos pag-usapan natin yung saho. Hindi na pinatapos ni Yoli si Madam Christie. Okay na po, ma'am. Gusto ko pong magtrabaho. Ako nga pala si Yolaila Esquanza. Pero Yoli na lang po. Tila nabilib ang ginang sa pinakitang kasiyahan ni Yoli at kagustuhang magtrabaho. Ako naman si Christy at ito ang address na pupuntahan mo bukas. Yan. E-text mo ako, okay? Or tawagan. Tumango lang si Yoli. Teka, nag-aaral ka ba? Tanong naman ni Madam Christy na ikinatahimik ni Yoli. Yoli, is there any problem? Umiling lang si Yoli at sumagot. Nasa 3rd year na po ako this year kaso mas inuuna ko po ang kapatid ko. Oh, that's nice. Di mag-aral ka na din sa school ni Cloud. Ako na ang bahala sa lahat, iha. Kaso may isa akong sasabihin sa'yo na dapat tandaan mo palagi. Bigla namang nakaramdam ng medyo takot si Yoli. Yung pagtatrabahuan mo bukas, anak ko yun. Medyo may pagkademonyo ang ugali nun. Kaya sana intindihin mo na lang. Ay, ayoko na po pala. 10K a month. Please, iha. Sure po. Ba't naman ako tatanggi? So, bukas po yan ha? Napangiti naman si Madam Christie. Talagang kailangan ata ito ng dalaga. Kinabukasan, maagang nagising si Yoli at nag-impake ng gamit niya. Stay-in daw kasi siya doon. May magbabantay naman sa kapatid niya Ate, aalis ka po ba talaga? Tanong ni Dimple na ikinalungkot niya naman. Kapatid, kailangan Dadating naman si Ate Sanya mo. Siya muna ang kasama mo dito, okay? Tsaka, para na rin to sa pag-aaral natin. Teka ate, natin? Meaning, mag-aaral ka na? Tumangong ngumingiti si Yoli. Alam kasi niyang gustong-gusto din ng kapatid niya na makapag-aral din siya. Ay nako, sige na ate. Mag-iingat ka doon ha. Pangako, mag-aaral ako ng mabuti. I love you ate. Sabi ni Dimple tsaka niyakap si Yoli. Alis na ako kapatid, ingat ka dito ha. So, Yoli, dito ka magtatrabaho. Hindi naman mahirap ang trabaho mo dito. Linisin mo lang yung kalat ni Cloud. Sobra kasi yung batang yun Sabi ni Ma'am Christie. Tumango lang si Yoli pero bago pa siya sumagot. Hey, sino ang nagbukas ng pinto dito? Cloud, the door is open. You don't have to shout. Sabi ng nanay ni Cloud at nang makapasok naman siya
Agad siyang napatingin kay Yoli at tinignan naman siya ni Yoli pabalik. And who are you? Ma'am, sino to? She is your personal maid, Cloud. Maikling sagot ni Ma'am Christy. Ma'am, I already told you that I don't need any maid here. I can handle myself. I'm already 21. Sigaw ni Cloud sa nanay niya. Walang modo pala tong anak niyo, ma'am eh. Hoy, ikaw kumag ka. Kumakasigaw ka sa nanay mo, akala mo. Ikaw nagluwal sa kanya. Nag-aaral ka ba talaga? Sanang manners mo? Hindi na talaga mapigilan ni Yoli ang mapasabat sa lalaking ito. Hindi marunong ramespeto. Hey you! Kung sino ka man, get out. I don't need you here, ugly duckling. Sigaw na naman sa kanya ni Cloud. Pasensya na po ma'am ha, pero ayokong umalis dito. Ulol ka ba ha? Mahirap kami eh. Kung aalis ako dito sa trabaho ko, paano ang kapatid ko? At saka kahit demonyo ka, ipagdadasal ko na lang na sana kahit konting respeto man lang lumabas sa'yo. Kahit wag ka ng respeto sa akin, sa nanay mo na lang. I don't know you, so wala kang paki sa buhay ko. You, go out. And let me clear you this. Ayoko makita ang pagmumukha mo dito. Pag bumalik ako at nandito ka pa, patay ka sa akin. Enough, Cloud. Sumasobra ka ng bata ka. Sabad ni Madam Christie. Shit. Sabi ni Cloud tsaka binalibag ang pintuan at tsaka lumabas. Si Yoli, that's Cloud. Pagpasensyahan mo na. Tumango lang si Yoli ngunit ang sa isip niya. Manda ka sa aking demonyo ka. Tignan lang natin kung hindi ko mababali ang sungay mo. Kakatapos lang ni Yoli linisin lahat ng basura na nakakalat sa sala at pati na rin yung pagkain kakainin ng monster niya. Nakaupo si Yoli sa sala nang marinig niya ang dagundong ng sasakyan. Malamang yung amo niyang aswang iyon at hindi nga siya nagkamali, ang amo niya nga. So finally, you're here, monster. Tapos ko na ho lahat ng trabaho ko at hinintay ko na lang kayo para sabihin nakapagluto na ako. So kung gusto mong kumain, ayun, may pagkain na doon. Kung ayaw mo naman, wala kang pakialam. Diretsong salita ni Yoli na ikinatigil naman ni Cloud. Hoy ikaw, di ba sabi ko get out? Hindi mo ba narinig kanina? Ubingi ka lang. I don't need you here. Hep hep, talaga ba? Tingnan mo nga ang paligid mo. Ay nako, bahala ka nga. Sabi ni Yoli sa katinalikuran na lang ang monster. Hindi naman bagay sa kanya ang master demonyo siya eh. Kaya monster. Mahimbing na ang tulog ni Yoli nang biglang. Ay kabayong yelo. Ano ba naman yan? Kahit pagod at gusto pang matulog ni Yoli ay bumangon na lamang siya. At ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang monster na nakahalumpasay sa sahig. Hoy, anong nangyari sa'yo? Teka, ang baho mo. Amoy alak ka? Talagang uminom ka pa talaga ha? Iinom-inom hindi naman kaya. Ayan, tulog. Ay nako, ewan. Inakay ni Yoli si Cloud patungo sa kwarto nito at nilagyan ng pulbo ang mukha para medyo mahimasmasan. At nang masigurado niyang tulog na ito, tinitigan niya muna. Ang gwapo-gwapo pala nito, pero ang ugali parang basura. Sa isip ni Yoli, lumabas na siya sa kwarto ng monster niya at nagpatuloy sa pagtulog. Sobrang saya ni Yoli habang nakasandal siya sa sofa. Hindi siya makapaniwala na sa 15 days pa lang niyang pagtatrabaho sa amo niyang busabos ay tumaas agad ang sahod niya ng another 2K. So naisip niya na pwede na niyang i-allowance iyon. Hey you! Nagulat si Yoli sa biglaang pagsigaw ng amo niya. Hindi niya kasi namalaya na dumating na pala ito. Nandyan ka na pala. Himala ata at ang aga mong umuwi. Uwi ka ni Yoli. So what? This is my house. I can go home anytime I want. Well, by the way, buy me this. I need this now. Sabi ni Cloud. Di wow, akin na. Maiuutos lang pala, nagsusungit pa. Sabi ni Yoli. Here, bilhin mo lahat ng yan. At pag may nagkulang, patay ka sa akin. Sabi ni Cloud.
Tsaka binigay kay Yoli ang lista ng mga bilihin. Wait, may bayad to. So akin na ang bayad mo. Payment first. Sabay lahad ng kamay ni Yoli. Ano? Sinisweldohan ka ni Mami ng 10K a month at wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Pinapaaral ka pa tapos pag inuutusan kita, magpapabayad ka pa? How dare you? Si Cloud na parang hindi makapaniwala. Iba yung sa mami mo. Inuutusan niya lang akong magbantay sa'yo, magligpit ng kalat mo, magluto ng umagahan at hapunan mo, maglaba, magplansya at magtupi ng damit mo, maglinis ng bahay mo, at magstay sa'yo kahit sobrang bakulaw ng ugali mo. O, diba? Worth it naman yung sahod ko sa mami mo. Tsaka isa pa, hindi doon kasali yung mga utos mo sa labas. Mahal-mahal ng pamasahe ngayon at kailangan ko ng extra income. May bayaran kami bukas sa school, kaya akin na. Pagpapaliwanag ni Yoli, mukhang pera. O ayan, 7K. Siguro naman kasya na yan pati na yung mga inutos ko. Hindi naman, sobrang dami niyan eh. Kaya umalis ka na. Nabubweset ako sa itsura mo. Ngumiti lang si Yoli ng pagkatamis-tamis at umalis na dahil bibilihin niya ang pinabili ng monster niyang amo. Pagkalipas ng napakahabang oras ay natapos na din si Yoli sa pamimili at kulang na lang ay mapigtas ang braso niya sa kakabitbet ng pinabili ng amo niya. Naku ka, Cloud, pag tong braso ko talaga naalis dahil sa sobrang bigat ng pinabili mo, kakatayin talaga kita. Inis na mura ni Yoli. Hey miss, let me help you. Saad ng lalaking nakabungguan ni Yoli nung nakaraan. Hindi na. Kaya ko na. Sala. Hindi na natapos na Yoli ang sasabihin dahil bigla na lang itong kinuha ng lalaki. Anong kaya mo na? Ang bigat-bigat nito tsaka kababae mong tao, baka hindi ka pa magkaanak niyan. Pabirong sabi ng lalaki. Ano? Malayo pa yun, no? Pero sige, I'll take your help. Sa totoo lang kasi, kanina pa nangangalay ang braso ko. Nga pala, ikaw, saan ka galing? Tanong ni Yoli na feeling close. Sa Ellis Bookstore. Doon ako galing, may binili kasi akong libro. By the way, ako nga pala si Sean. Ikaw, anong pangalan mo? Magandang binibini. Nakaka-good vibes naman tong ngiti ng lalaking to. Shote, ang gwapo. Sa isip ni Yoli. Ako si Lulaila Esquanza. Pero, mahaba yung pangalan ko kaya Yoli na lang tawag mo. Nga pala, dito na lang ako. May tricycle naman eh. Salamat ha. You have a nice name. Bagay sa'yo. Siya sige. See you around or sa school. Yoli Beauty. Bye. Sabi ni Sean at naglakad na palayo. Hoy, bakit ang tagal mo? Kanina ko pa yan hinihintay Singhal na naman ni Cloud sa kanya. FYI, hindi madali ang pinabili mo sa aking hayop ka. Para mapipigtas na yung braso kung bakulaw ka. O ayan, worth 6,890 lahat yan. At kulang ang 7K mong pinadala. Ayan ang resibo. Bayaran mo yung pagod ko. Singhal din pabalik ni Yoli na ikinatawa lang ng monster na amo niya. Weh, tumawa talaga siya? Sa isip ni Yoli. Tumawa ka ba? Tanong ni Yoli na bigla namang ikinawala ng ngiti ni Cloud. Hindi. And don't talk to me. O ayan 5K. Umalis ka na dito. Storbo ka lang. Pagsusungit na naman ni Cloud pero wa-epek na kay Yoli. Ang importante, may pera na naman siya. Ayaw pang aminin Tumawa naman talaga. Pero siya, sige. Salamat. Sabi niya, tsaka nagtungo na sa kusina dahil gabi na din at magluluto na siya ng pagkain nila ni Cloud. Nakahiga si Cloud sa sala dahil masakit ang ulo niya at sobrang lamig sa loob ng kwarto niya. Hindi niya alam kung ano yung nararamdaman niya pero masakit talaga ang ulo niya at masama ang pakiramdam. Hoy monster, anong ginagawa mo dyan? Naghihirap ka na ba kaya sa sala ka na humihiga? Bumalik ka na sa kwarto mo kasi maglilinis ako dyan. Singhal sa kanya ni Yoli. Don't bother me. I'm not in the mood. Wika niya. Nahalata naman ni Yoli na parang ang putla ng amo niya at hindi maganda ang boses, parang may halong sipon. Teka, sinisipon ka ba?
Sabi ni Yoli at akmang lalapitan siya, ngunit bigla na lang siyang nagsalita. Don't come near me. Please, just go and leave me alone. Singhal niya kay Yoli na nagulat naman pero hindi nagpatina. Bagamat nilapitan pa rin siya ni Yoli. Alam mo ikaw, ang tigas-tigas-tigas ng ulo mo. Hindi niya na naman pinatapos si Yoli. Kaysa naman sa'yo, ang tigas ng mukha mo. Sabat niya. Cloud, pwede ba? Kahit ngayon lang, makinig ka naman sa akin. Magdadalawang buwan na akong nagtatrabaho sa'yo at hinahayaan lang kita sa mga gusto mong sabihin sa akin. Pero ngayon, nilalagnat ka. Pwede bang wag ka na munang magpatigas ng ulo mo? Hayaan mo munang gamutin kita. Please, kahit ngayon lang. Sabi ni Yoli habang sinasalat ang noo niyang sobrang init. Nagulat naman si Cloud sa sinabi ni Yoli at first time nitong tawagin siya sa pangalan niya. Kaya hindi na lang siya umimik. O eto, kainin mo to. Maganda to sa nilalagnat. Sopas na mainit-init pa. Teka, nilagay ang sopa sa sofa table. Ayusin muna natin yung unan mo. Ayan. Kain na. Susubuan na lang kita. Sambit ni Yoli habang sinusubuan siya. Hindi niya alam kung bakit napatitig siya kay Yoli at bigla na lang niyang binuka ang bibig niya. Sinubuan siya ni Yoli hanggang sa naubos niya at pinainom siya nito ng gamot. Tumayo ka dyan at lumapit ka na dun sa kwarto mo para mas makahiga ka ng maayos. Sabi ni Yoli. I don't want to be in my room. It's so cold in there. Sambit niya habang nanginginig. Ano ka ba naman? Pag ba nilalagnat ka, hindi pa talaga gumagana ang utak mo? Malamig, patayin mo yung aircon. Diyos ko naman. Halika na nga. Tinulungan tumayo ni Yoli si Cloud at hinatid sa kwarto nito. Nanginginig na ito sa sobrang init. At kinakabahan na si Yoli kaya naisip niyang tawagan ang mommy ni Cloud. Ma'am, pasensya na po kung nakaistorbo ako kasi po si Cloud nilalagnat. Ano? Nako, paano ba yan Yoli? Kakaalis ko lang kanina, nasa Baguio ako at may mga imimit ako investors. Paano ba? Ganito na lang Yoli. Please, take good care of my son. Bring him into the hospital. At wag mo siyang iiwang mag-isa kasi nanginginig yan Alagaan mo muna siya habang wala pa ako. Tomorrow I promised I'll be there. Pwede ba yun Yoli? Sa isip ni Yoli, sino ba naman ako para huminte? Sobra-sobrang pasahod ang binigay sa akin ni Ma'am Christy. Tsaka, kahit naman may pagkademonyo iyong anak niya, may puso din naman kahit papaano. It's okay ma'am, don't worry. Aalagaan ko po si Cloud. Okay po, ingat po kayo dyan. Natapos na silang mag-usap ni Ma'am Christy kaya binalikan niya si Cloud. Kumuha siya ng tubig na hindi malamig at umupo sa tabi ni Cloud. Monster, inom ka muna ng tubig kasi kanina wala kang ganang kumain. Nag-aalala na ako Inaakala na ni Yoli na sisigawan na naman siya nito. Pero hindi. Laking gulat niya nang bumangon ito. At kinuha ang tubig na binigay niya at inubos iyon tsaka humiga. Yoli, would you please sleep here with me? I can't. Hindi na niya pinatapos si Cloud. Oo na, doon lang ako sa sofa. Tatapusin ko lang yung project mo. Nga pala, bukas pa darating yung mommy mo kasi may pinuntahan pa siya ng mga investor sa kumpanya nyo. Kaya ngayon, ako na lang daw muna mag-aalaga sa'yo. Halika nga, umarap ka muna sa akin at hihilutin ko yung ulo mo. Tila anghel na sumunod naman si Cloud at tumihaya kaya naman minasahe ni Yuli ang ulo niya. Dahilan para makatulog siya. Ipinahospital na ni Yoli si Cloud dahil sobra na ang panginginig nito. Kahit ilang kumot na ang nakatalukbong dito, yun pala ay sobrang taas na ng lagnat nito. Nagbukas ang pinto, agad namang napabaling si Yoli sa pintuan para tingnan kung sino yung bumukas noon. Yoli, kamusta na si Cloud? Siya si Jade, isa sa mga kaibigan ni Cloud. Medyo okay na rin naman. Tipid na sagot ko kasi naman inaantok pa si Yoli. Wala pa kasi siyang tulog simula kagabi. Is there something wrong with my baby? Agaw eksena naman ni Annie, isa sa ex ni Cloud na pabida. Salamat sa pagbabantay sa kanya, Yoli. Pwede ka na munang magpahinga. Kami na muna ang magbabantis sa kanya. Alam kasi naming pagod ka din.
Yung eye bags mo parang 5 kilo na ata. Sabi naman ni Ivan sa kanya. Siya, sige. Bantayan nyo na muna siya at ako'y matutulog muna. Tawagan mo na lang ako, Ivan, kung kailangan nyo ako rito, ha? Darating na din naman si Ma'am Christy mamaya. Inaantok na kasi ako talaga eh. Pinutol ni Annie ang sasabihin ni Yoli. My baby is sleepy, and if you want to sleep, then go. Enough for your etc. Baka maistorbo mo pa ang mahimbing na tulog ng Cloud ko. Pagmamaldita nito sa kanya. Hindi na lamang sumagot si Yoli at tinanguan lang ang ibang barkada ni Cloud. Kilala na siya ng mga ito dahil lahat ng barkada ni Cloud ay nakapunta na sa bahay ni Cloud. Kaya kilala na rin niya ang mga ito. 2 araw na matapos makalabas ng hospital si Cloud. At balik ba ngayon na naman sila ni Yoli? Vacation week nila ngayon, kaya naman wala silang pasok at excited si Yoli na suotin ang maid uniform niya. Yais, ang ganda. Brown ang damit at black ang ibaba. Naku, sana lang bagay ito sa akin. Sabi niya sa isip niya. Si Cloud naman ay busy sa pagdodrawing dahil may mga orders sa kanya. At oo, nagdodrawing siya. Kaya hindi siya lumalabas ng drawing room niya. Habang abala si Cloud sa pagdrawing, ay abala din si Yoli sa pagsusuot ng damit niya. At nang masuot niya ito, tinali niya lang ang buhok niya sa simpleng pagtatali. Hindi mapakali si Cloud sa kakaisip kung bakit hindi siya maaalala ni Yoli. Mababaliw na siya sa kakaisip kung natamaan ba sa ulo si Yoli or what. Baby, what happened? Agad namang napayakap si Cloud sa mami niya. This is the first time that he hugged her mother after so many years when his father died. Mom, I don't know why but I'm in pain. Yoli can't remember me. She even forgot my name, Mom. I'm afraid that his brain might have an amnesia. Hindi alam ni Cloud na lihim na napangiti ang mami niya. This child really cares for his personal maid. Hinagod naman ni Madam Christie ang likod ni Cloud para pakalmahin ito. Talk to her again, son. Mali mo, naalala ka na niya. Pero teka muna, I have a question. Why do you care that much in Yoli? Do you... there's no way to deny it, Mom. Yes, I like her, Mom. Yes. Sabi na, mai-in-love ka sa nereto ko sa'yo eh. Ang ganda-ganda niya kasi, di ba? Tapos, ang bait-bait pa. Bagay na bagay kayo. Come on, son. Let's go to the hospital now. Excited na wika ni Ma'am Christie. Napailing na lang si Cloud ngunit lihim din itong napangiti. And he think that the way he cares for Yoli, hindi niya lang ito gusto. Hindi mapakali si Yoli dahil parang nagsisisi na siya sa ginawa niya kay Cloud. 3 days niya na itong hindi nakikita, palaging si Ivan, Jade at Sean ang dumadalaw lang sa kanya. Problemado ka no? Yan kasi nililihim mo pa dyan sa sarili mo na gusto mo si... Oo nay, kasi naman, gusto ko lang naman siyang i-joke. Pampagod vibes lang kaso 3 days na siyang wala dito. Hindi niya man lang ako pinuntahan. Sabi ni Yoli habang humahaba ang nguso niya. Well, as you can read guys, alam na ni Sean na nagpapanggap lang ang dalawa and he even convinced Yuli to speak to him directly. Tsaka, isa pa besh, kitang-kita naman na gusto ka ni Cloud so feeling ko, same kayo na nararamdaman. Pangungumbinsin ni Sean. Feeling mo lang yan. Ay nako, ayoko nang umasa. Nasasaktan lang ako Sabi ni Yoli. Mabilis na binuksan ni Cloud yung pinto dahilan para makita niya agad ang nangyari sa loob. Ngunit, ang kanyang nadatnan ay ang kumot na tinatalokbong kay Yoli. No, hindi pwede. Sigaw niya habang hindi mapigilan ang pag-iyak. You can't die. Marami ka pang gagawin sa bahay ko. Marami ka pang lilinisin doon. Nagugutom na ako. Kailangan mo pa akong ipagluto. Yoli, please. Lumapit si Cloud kay Yoli. Ang lahat ay nakatingin lamang na parang matatawa. Na kasi first time nilang makita na umiiyak si Cloud. Ang lalaking playboy noon ay umiiyak ngayon sa drama-drama lang. Sana lang hindi muna magising si Yoli sa isip ni Dimple. Umamin ka na kuya, baka magising pa si ate. Patay pa tayo.
Yoli, I'm sorry. You see these tears? Sa'yo lang to tumulong. Please, wake up. Don't leave me. Gustong-gusto na kita, Yoli, at hindi ko gugustuhin na mawala ka pa sa akin. Please? You already suffered a lot of pain. Gumising ka na dyan. Bumalik ka na dito, please. I like you, Yoli. And I really... Biglang tumagilid sa Yoli ng higa. Wait, Yoli? Medyo natatawa na si Ivan pero pilit niya pa rin pinigil ito. Guys, did you all see? Kumalaw si Yoli. Nakaganito siya kanina tapos ngayon, nakaganyan na siya. Sigaw ni Cloud na parang hindi makapaniwala. At sa sigaw niyang iyon, lahat ay nakatungo lang. Ngunit si Yoli ay nagising. Ano ba ang sinisigaw mo dyan, monster? Alam mo ba ang sarap ng tulog ko pero sinira mo? Demonyo ka talaga. Inis na wika ni Yoli, hindi makagalaw si Cloud sa kinatatayuan niya. Are you alive? You're not dead? Ha? Anong klaseng tanong ba yan? Ba't mo ko pinapatay eh? Buhay na buhay ako, tsaka yung hindi ko pakilala sa'yo, joke lang yun. Naniwala ka naman agad. Sambit ni Yoli na parang hindi napapansin ang tawa ng lahat. Lahat kayo ang may pakana nito? For what reason ha? Akala nyo masaya yun? Wait, ano ba kasi ang nangyari? Share nyo naman. Sabi ni Yoli. Tila lahat ng tao ay nakatingin kay Yoli. Nakakamangha ang katawan nito at sobrang kinis. Kaya sa kanya nakatuon ang lahat ng mga mata ng mga lalaki. At iyon ang ikinaiinis ni Cloud. Lumapit si Yoli sa kanya at, Happiest birthday, monster. My birthday wish for you is, sana bumait ka na ng tuluyan sa akin. Joke lang. Alam ko namang malabo eh. Pero thank you kasi hindi mo na ako gaano pinapagalitan. I am very lucky to have you as my boss. Very lucky, monster. And also, thanks for saving my life in the past month. I do appreciate it. Nginitian siya ni Yuli nang hindi peke at first time iyon. Before I forgot, here, get this. Sorry, yan lang ang abot ng pera ko. But, may message dyan sa loob. Happy birthday ulit, monster. Yun lang ang sinabi ni Yuli at agad nang pumunta sa mesa ng pamilya niya. Sobra-sobra na talaga ang pagkagusto niya kay Yoli at hindi niya na kayang pigilan ito. Una niyang binuksan ang regalong binigay sa kanya ni Yoli. Isa iyong antique bracelet na panlalaki. Sobrang ganda. Si Yoli talaga ang hilig sa mga antique. Napangiti na lang si Cloud. At agad niyang binasa ang message. Monster. Well, hello for your choice. Monster. Eto na muna. Dalawa to eh. Nasa akin yung isa. Sa bracelet, sinasabi na makakatagpo mo daw yung happiness mo pag suot mo to. Kaya naman, suot mo lang yan palagi, monster, kasi mas pumupogi ka lalo pag happy ka. And don't worry, I always be here to make you happy, Chos. Para mo na akong girlfriend nito ah. Pero joke ulit. Basta may God bless you. And all the way, monster. Stay single until you meet your the one. Happiest birthday. God bless. Simple message yet it makes his birthday more happier than before. Nararamdaman niyang mahal niya ang maid niya. Bago pa dumilim ay inaya niya si Yoli sa dalampasigan dahil may importante siyang sasabihin dito. What do you mean? You don't like me anymore? Come on, Yoli. We can work this out. Nilagay ni Yoli yung kamay niya sa bibig ni Cloud para patahimikin ito. No, that's not what I mean. Tumahimik ka pwede? I'm not done yet. So, eto nga, I don't like you na kasi I love you also. Oo, Cloud. Monster. Bakulaw. Mahal na kita. And I do realize that this past few days, matagal na pala kitang mahal. At ayoko lang aminin sa sarili ko iyon kasi sa isip ko baka umasa lang ako. Pero parang hindi naman kasi alam ko na in love ka din sa akin. Bigla na lang ngumiti ng todo si Cloud na parang mapupunit na yung bibig niya. Wow! Yoli loves me? Yes! Hindi mapigilang isigaw ni Cloud tsaka napapasuntok pa ito sa hangin sa sobrang saya na nararamdaman niya. Hoy! Tumahimik ka nga. Baka mapagsabihan kang baliw niyan. Yoli habang hinihila ang t-shirt ni Cloud.
You don't know how happy I am this day, Yoli. You make me happy so damn much. You make my birthday very much memorable, and I just can't help to shout it in the whole world. I love you so much, Yoli. I'm happy too, Cloud. I love you too. So, ibig sabihin ba nito, tayo na? Tanong ni Cloud. Asa ka? Ligawan mo muna ako. Please, be mine, Yoli, and I will promise you that every day, I will gonna court you even if you're already mine. Aba, kinikilig na naman ang lola nyo. Sambit ni Yoli sa isip. Pero may magagawa pa ba siya o mag-iinarte pa? Siyempre, sino ba siya para hindi pagbigyan ng sobrang gwapo at mabait na lalaking nasa harapan niya? Fine, I am officially your girlfriend now. Personal girlfriend. You possessive monster. Sabi ni Yoli habang kinukurot yung ilong niya. Thank you so much, my girl. Akmang hahalikan niya si Yoli ng, wow! Cheers for the successfulness of our plan. Sigaw ni Mami Christy na agad namang nagpahiya sa mga bisita. At isa na doon ang nanay at tatay ni Yoli. They like Cloud for Yoli. Sabay silang nag-graduate ni Yoli at Cloud sa 4th year college. And now, they are already have their job. Si Yoli ay naging model sa iba't ibang bansa and si Cloud ay naging CEO ng kumpanya nila. And at the same time, nagmomodela din sa Korea. They're both busy pero syempre, naghahanap talaga sila ng off time sa business. Ang jowa time nila katulad ngayon. Second anniversary nila at kanina pa naiinas si Yoli dahil hanggang ngayon wala pa si Cloud sa sinabi nilang pagkikitaan nila. Asan ka na bang kumag ka? Kanina pa ako dito eh. Gigil na salita ni Yoli sa isip niya. Nanay Lita calling. Ba't kaya napatawag si nanay? Hello, Nay, bakit po? Tanong ni Yoli. Anak, huwag ka sanang magpanik sa sasabihin ko. Nahalata ni Yoli na parang malungkot ang boses ng nanay niya, kaya kinutuban na siya ng masama. Ano po ba yan, Nay? Anak, si Cloud. Parang bigla na lang tumigil ang mundo ni Yoli. Alam niyang kapag ganoon yung boses ng nanay niya, ay may masamang nangyari. Nay, ano po ang nangyari kay Cloud? Kanina ko pa po siya hinihintay dito sa garden ng bahay nila kasi sabi niya, may dadaanan daw po muna siya. Nasaan po ba siya, Nay? Hindi na mapigilan ni Yoli ang mapasinghal dahil nag-aalala na talaga siya. Anak, na-aksidente si Cloud. Nasa hospital siya ngayon. Kakatawag lang ng mommy niya sa akin. Kailangan na nating pumunta doon kasi malubha daw yung tama ni Cloud. Dali-daling pumasok si Yoli sa Ellis Hospital. Dahil dito daw dinala si Cloud. Habang papasok siya ng hospital ay hindi na niya mapigil ang luha. Agad siyang nagtanong doon sa nurse center. May isinugod bang Cloud Delavine dito? Sandali lang po, ma'am. At hinahanap ang pangalan. Naiinis na si Yoli dahil ang tagal-tagal maghanap ng nurse. Dahil ang kaba sa puso niya ay sobra-sobra na. Miss, pakidalian naman po, please. Boyfriend ko yun eh. Mapapangasawa ko na yun. Please, dalian mo. Gusto ko na makita si Cloud, parang awa mo na. Halos magmamakaawa na si Yoli sa nurse habang umiiyak ito at nakakapit sa nurse center. Agad namang dumating ang doktor. Ito yung doktor niya noon. Anong nangyari dito? Tanong ni Doc Melvin. Doc, kilala mo pa ako, diba? Alam niyo po ba kung saang room dinala si Cloud? Please, take me to his room. I want to see my man. Please, Doc. Let's go, Iha. Naaalala kita, ikaw si Miss Esquanza. Pasyente kita, diba? At ako din ang doktor ni Cloud. I will let you go to his room. Pero ang masasabi ko lang, tatagan mo ang loob mo, Iha. Bigla na lang nilukob ng takot ang puso ni Yoli dahil sa sinabing iyon ng doktor. Bakit, Doc? Ano po ang nangyari sa boyfriend ko? Agad na tanong niya habang nanunubig pa rin ang mata. Hindi na kinaya ng pasyente, Miss Kwanza. He is dead on arrival. Ginawa na namin lahat pero hindi na talaga kinaya ni Mr. Delavine. Save the tears, Miss, and see it for yourself. Ito yung room niya. Agad naman binuksan ng doktor ang kwarto at nakita niya ang mommy ni Cloud na nakatungo at yumuyog-yog ang balikat sa kakaiyak. Ganoon din ang mga kaibigan nito na halatang umiiyak din dahil nakayoko.
pati ang kapatid niyang si Dimple at ang ama't ina niya. They are all sad, ngunit ang mas nakapagpabagal sa galaw ng mundo niya ay ang lalaki nakahiga sa hospital bed at maraming aparatos na nakakabit, ngunit nakatalukbong na ang kumot dito. Parang tumigil ang mundo niya at nakafocus lang siya sa malabig na katawan ng lalaking mahal na mahal niya. No! Mahinang sambit ni Yoli. Parang nanghina ang tuhod niya sa nakikita nito at hindi na niya kayang maglakad pa kaya natumba siya. Nasa lunesyon si Yoli na ngayon ay humahagulhol na sa iyak at pilit inaabot si Cloud na may takip na kumot dahil nga patay na. No! Cloud, please. Please, don't leave me. Please, Cloud, please. Hindi to maaari. Hindi ka mawawala sa akin, Cloud. Grabe ang hagulhol ni Yoli sa loob ng hospital room. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kasi parang ayaw niyang maniwala. Pinaupo siya ni Sean sa upuan ng hospital para kumalma siya dahil hindi niya pa kayang lumapit sa patay na si Cloud. Hindi mag-sink in sa utak niya. Yoli, tibayan mo ang loob mo, sabi sa kanya ni Sean. Maya-maya lang ay nagsilabasan ng mga tao sa loob ng room at naiwan siyang mag-isa kasama ang katawan ni Cloud doon. Wala siyang ganang kumilos, natutulala siya. Pero biglang gumalaw ang katawan niya nang marinig niya ang pag-stream ng gitara at sinabayan pa ito ng malamig na boses. Bigla na lang tumibok ng mabilis ang puso ni Yoli nang marinig niya ang boses na iyon. Boses na masarap pakinggan at kahit kailan ay hinding-hindi niya makakalimutan. Cloud, are you singing for me? Ito na ba ang pamamaalam mo? Please, don't go. Katulad ng kanta mo, huwag kang lumayo sa akin kasi hindi ko kaya. Cloud, please, wake up. Yoli. Tawag sa kanya ng boses ni Cloud na ikinagulat niya. Huwag mo naman akong takutin, Cloud. Kinakausap niya yung bangkay ni Cloud. Tumingin ka sa likod. Sabi ng boses ni Cloud na agad niya namang ikinalingon. At laking gulat niya nang makitang nakatayo si Cloud, walang sugat or anuman at sobrang gwapo. Nagmumulto ka na agad? Cloud naman wag naman ganun, please. Sabi niya. Ang cute-cute talaga ng girlfriend ko. Pero oo, nagmumulto nga ako. Yoli, you know that I love you, right? Bago ako pumunta ng langit, pwede ko bang marinig muna ang sagot mo sa itatanong ko? Mabilis na nagsitulo ang luha ni Yoli sa sinabing iyon ni Cloud. Oh, oo, sasagutin ko. Pero please, dito ka lang, huwag mo akong iiwan, Cloud. Malungkot na wika ni Yoli. Hindi kita iiwan, basta promise me that you will say yes. Tumango si Yoli. Bigla namang lumuhod si Cloud at may kinuhang maliit na box sa bulsa niya. Yolaila Gonzaga's Kwanza, my personal maid, my personal enemy, my best friend, and especially my personal girl. Would you let me to be your personal man in the words they called forever? Will you be my wife? Hindi alam ni Yoli ang gagawin. Sobrang saya niya pero yung sayang iyon ay may halong kalungkutan. Dahil ito nga, nag-propose sa kanya si Cloud pero wala na naman ito. Pero mahal niya si Cloud at willing siyang magpatali dito kahit hindi sila magkasama habang buhay. Yes, Cloud, I am more than willing to be your wife. Sagot ni Yoli na ikinangiti naman ni Cloud at biglang isinuot ang singsing sa kamay niya. Oh, finally, you're mine forever. Everyone gets inside now. Let Yuli seize you. Agad namang nagsipasukan ang mga tao kanina sa loob ng kwarto ni Cloud. Yung mommy Kristen nila, yung parents ni Yoli, yung kapatid at mga kaibigan nila, at mga nakangiti na ito, at yung iba pumapahid pa ng luha. Nagtaka naman si Yoli. It's a prank! Sigaw ng lahat at tumatawa. Naningkit naman ang malaking mata ni Yoli. At pinagtripan niyo pala akong lahat? Abnormal talaga kayo no? At dinamay niyo pa si Doc Melvin? Pati yung nurses? Naku. Hep ate, bago ka maghimutak sa galit dyan. Ginawa lang namin ang revenge ni Kuya Cloud sa'yo nung ma-hospital ka. You know this room is very unforgettable kasi dito umamin si Kuya na gusto ka na niya and he want to get your yes in this room. Para romantiko, diba? Sabi ni Dimple na ikinatawa naman ang lahat.
At nakitawa na lang din si Yuli pero nagtaka siya kung sino iyong nasa loob ng kumot. Kaya naman nagtanong siya, "At sino naman yung tinakluban niyo ng kumot?" Nagkatinginan naman ang lahat at agad nilapitan iyon ni Cloud. Nagulat si Yuli sa human-sized panda na dati niyang nakita sa mall at gustong-gusto niyang bilhin kaso nag-away sila ni Cloud that time. "Yoli, this is for you. Sorry kung hindi natin nabili yan that day, ang arte mo kasi eh. So I decided na bilhin na lang noong gabing hindi ako umuwi ng bahay agad. At ginabi ako. Ito yung dahilan. I love you, Yoli." Naluluhan na naman si Yoli pero sobrang saya niya. Kaya naman, niyakap niya ng mahigpit si Cloud at binulong. "Thank you so much, Yoli. I love you more." Kinakabahang naghihintay si Cloud sa loob ng simbahan dahil 5 minutes nang late ang bride niya. Baka hindi na siya siputin ni Yoli. "Bro, kalma ka lang. Parang ewan eh. Ganyan din ako noong kinasal kami ni Sophie. Pero nung nakita ko na siya sa loob ng simbahan, ay naku, my nervous gut say goodbye to me." Pagpapalakas loob sa kanya ng kanyang best man na sa Sean. Maya-maya ay bigla nang tumunog ang music para sa bride niya. Habang naglalakad si Yoli ay naaalala niya ang mga pinagdaanan nila ni Cloud. Ang mga bangayan at muntik pa nga silang magpatayan dahil sa sobrang sungit ni Cloud. Ganoon din si Cloud. He remembered everything about Yoli. Kung paano siya nito alagaan, kung paano ito sumasagot-sagot sa kanya kahit siya ang amo, at kung paano sila umabot sa ganito. And as he looked at her bride, napaisip siya na sobrang swerte niya kasi sa dinami-daming lalaki na nai-inlove at nanliligaw kay Yoli, he is the lucky guy kasi siya ang pinili.